Taong 2014 nang mangyari ang karanasang hanggang ngayon ay ayaw ko pa ring balikan. Sa tuwing naaalala ko ang araw na yon, parang bumabalik yung takot ko na matagal ko nang pilit kinakalimutan. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin maipaliwanag kung ano talagang nangyari sa amin sa bundok na yon. Second year high school ako noon at 15 taong gulang pa lang. Masayahin akong estudyante noon at mahilig gumala kasama ang mga barkada. Wala kaming ibang iniisip kundi magsaya. Hindi namin alam na yung simpleng paligo sana sa falls ang magdadala sa amin sa isang bagay na hindi namin malilimutan habang buhay. Intramurals kasi sa school noong araw na yon, kaya maluwang ang security. Kapag normal na araw, mahigpit ang guard na nakabantay sa gate at tuwing pasukan at uwian lang ito binubuksan. Pero nung araw na yon, open gate ang school dahil may mga taga-ibang paaralan ding nakisali sa programa. Sobrang dami ng tao, sobrang gulo sa campus, kaya perpektong pagkakataon niyon para makapuslit. Pero matagal na talaga naming plano ang pagpunta sa falls bago pa man dumating ang intramurals. Nung dumating ang tanghali, umalis kami pagkatapos manood ng ilang sayawan at palabas. 6 kami magkakaibigan na nagtungo sa falls na nasa bundok. Mga 2 oras din ang lakaran papunta ron. Nagdala kami ng mga baon, 2 lechon manok, hanging rice, mga panglangoy na damit, floaters, lubed, at pati mga punyal bilang protection dahil medyo masukal ang daan papunta ron. Alam naming sikat ang falls na yon, kaya ini-expect namin na maraming tao. May iba rin kami mga kakilala na nagsasabing pupunta sila ron, pero pagdating namin sa lugar, nagulat kami dahil kami lang ang tao. Tahimik, sobrang ganda ng falls, malinaw ang tubig at sobrang lamig. Sakto rin tirik ang araw noon kaya excited kaming maligo. Agad naming inilatag ang sapin at nilapag ang mga gamit at pagkain. Walang pag-aalinlangan nagsitalunan kami sa tubig. Grabe ang lamig! Sigaw ni Mark habang nanginginig sa gitna ng ilog. Tawanan kami ng tawanan habang nagbabatuhan ng tubig. Yung iba, umakyat sa malaking bato para tumalon habang yung iba naman, naghahanda ng pagkain sa gilid. Masaya kami. Masyadong masaya. Hanggang sa may napansin ako. Habang kumakain kami, parang biglang tumahimik ang paligid. Kanina, naririnig namin ang mga ibon at kuliglig. Pero ngayon, wala. Agos na lang ng tubig ang naririnig. Pre, napansin nyo? Tanong ko habang nakatingin sa paligid. Ano? Sagot ni Carlo. Parang sobrang tahimik. Doon lang din nila napansin. Pati hangin, parang tumigil. Yung sikat ng araw kanina na sobrang init, parang biglang naging maputla. Hindi ko ma-explain pero pakiramdam ko, may mali. Baka uulan, sabi ni John, pero halatang kinakabahan na rin. Nagpasya kaming umuwi na bago pa dumilim. Nagligpit kami ng mga gamit at nagsimulang maglakad palabas ng bundok. Kampante pa kami nung una dahil iisa lang naman ang daan. Pero habang naglalakad kami, napansin ko na parang paulit-ulit lang ang dinadaanan namin. Pre, hindi ba nadaanan na natin tong malaking puno na to? Tanong ni Mark. Napatingin ako sa puno. May malaking hiwa kasi iyon sa katawan kaya madaling tandaan. Oo, sagot ko. Tumawa pa si Carlo noon. Baliw ka lang siguro. Pero makalipas ang ilang minuto, nandun na naman kami sa parehong puno. Biglang nawala yung mga ngiti namin. Sandali, bakit nandito na naman tayo? Tanong ni John. Sinubukan namin baguhin ang direksyon, pero kahit saan kami pumunta, bumabalik lang kami sa parehong lugar. Sa falls. Sa malaking bato, sa punong may hiwa. Doon na kami kinabahan. Nagsimula kaming magmadali. Maya-maya tumatakbo na kami habang pilit hinahanap ang daan palabas. Pero kahit anong gawin namin,
Paikot-ikot lang kami. Habang tumatagal, parang lalong dumidilim ang paligid. At doon na namin narinig. Mahinang tawanan. Parang mga batang naglalaro sa malayo. Napahinto kaming lahat. Tangina, narinig niyo yun? Nanginginig na tanong ni Mark. Walang sumagot. Kasi lahat kami naririnig yun. Maya-maya, may nakita akong anino sa paligid ng mga puno. Mabilis lang. Parang batang tumatakbo pero sobrang putla ng balat. Pagtingin ko ulit, wala na. Doon na nag-iyakan yung dalawa naming kasama. Gusto ko na umuwi. Umiiyak na sabi ni John. Pakiramdam namin, ilang oras na kaming paikot-ikot. Pagod na kami. Yung iba, sugatan na ang mga pa dahil sa bato at tinik. Hanggang sa biglang nagsalita si Carlo. Pre, naalala ko sinabi ng lola ko. Ano yun? Kapag naliligaw ka raw sa bundok, ibig sabihin pinaglalaroan kayo. Natahimik kami. Anong ibig mo sabihin? Engkanto. Biglang may malamig na hangin na dumaan sa paligid namin pagkatapos niyang sabihin yun. Tumigil ka nga, sigaw ni Mark. Pero halata sa mukha naming lahat na natatakot na kami. May sinabi pang lola ko noon, dagdag ni Carlo habang nanginginig ang boses. Kapag hindi ka makalabas, baliktarin mo raw yung damit mo. Noong mga oras na yon, wala na kaming pake kung totoo man yun o hindi. Sa sobrang desperado namin, agad naming hinubad at binaliktad yung mga damit namin. Yung iba pati shorts binaliktad. Pagkatapos nun, nagsimula ulit kaming maglakad. Ilang minuto lang, may nakita kaming liwanag. Hindi namin alam kung papaano, pero biglang naging pamilyar yung daan. At maya-maya, nakita namin yung paanan ng bundok. Pero paglabas namin, nanlamig kami. Punong-puno ng tao sa baba. May mga magulang, may mga pulis, may rescue team. Yung iba, umiiyak habang may dalang mga flashlight at tarpaulin na may mga pangalan namin. Biglang tumakbo yung nanay ko papunta sa akin at niyakap ako ng mahigpit habang umiiyak. Anak, salamat sa Diyos at buhay kayo. Naguluhan ako noon. Anong nangyari? Umiiyak siyang tumingin sa akin. 5 araw na kayong nawawala. Parang bumagsak yung mundo ko matapos kong marinig yun. Hindi ako makapaniwala. Para sa amin, ilang oras lang kaming nawala sa bundok. Pero sa totoong mundo, 5 araw na pala kaming hinahanap.